So kung alam lang natin, at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. The most Holy Spirit entering to the empty spaces left by the Spirit and feel over with your presence, Lord, and protection. Hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na rosary is weapon, just an abstract. Abstract lang po yun. Yung karanasan natin sa Ministry of Exorcism. At itong rosaryo ko mga kapatid na binigay, ito laging dinadala ko ngayon dahil matibay. Binigay ko sa isang kapatid natin from Turil sa Davao. Ito po, binibless natin at may Benedictine cross. So ang rosary, may Divine Mercy dito, Sacred Heart, nandito yun. At nandito din si Saint Michael, Saint Michael. And then si Mama Mary, Miraculous Medal, Benedictine Medal. So sa bawat rosaryo natin mga kapatid, every time magro-rosaryo tayo ay nag-contemplate tayo, nag-meditate tayo sa buhay ni Kristo. Ano ba yung unang joyful mystery mga kapatid? Ang unang misteryo sa kalipay, mauman ang announcement of Gabriel to Mama Mary na maging ina siya. So it is all about Jesus, ang pag-announce sa pagkasilang ni Kristo, di ba? So hindi totoo po yung accusation ng mga mahal natin ng kapatid na Marian-centered ang rosary, but it is Christ-centered. The first joyful mystery is the Annunciation of Angel Gabriel to Mama Mary. Sinong isilang? Sinong isisilang? Si Kristo. Pangalawa, anong pangalawa na joyful mystery? The visitation of Mama Mary to her cousin. So binibisita ni Mama Mary ang kanyang pinsan, si Santa Isabel, na silang naman ni Saint John the Baptist. Siya po ang nag-prepare sa daan para kay Kristo. Si Saint John the Baptist po. At the third joyful mystery is the incarnation, the birth of Jesus Christ. Nakita ninyo, nakafocus talaga. Hindi mo mahiwalay si Mama Mary kay Kristo po. Hindi mo mahiwalay si Mama Mary kay Kristo. Connected talaga sila. At pang-apat na joyful mystery. Ano ba yung pang-apat na joyful mystery? Ang pang-apat na joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple. Kita ninyo? It is the life of Jesus, the very life of our Lord Jesus Christ. When we pray the rosary, we contemplate not only the life of Mama Mary, the life of our Lord Jesus Christ. Hindi totoo yan. Ang rosaryo ay patungkol ni Mama Mary alone. But it is focused. Christ-centered po ang rosaryo. Panglima na joyful mystery. Ano ba yung panglimang joyful mystery? Ang panglima na joyful mystery is the loss and finding of Jesus in the temple. Kita ninyo? Hindi the loss of Mary and finding of Mary in the temple. So the more we pray the rosary,
the more we contemplate the very essence of the life of Jesus, the very life of our Lord Jesus Christ. Hindi totoo yon, yung mga chismis na si Maria ay parang Diyos na. Hindi. Dahil, bakit ini-elevate si Mama Mary sa Diyos? Dahil mapakumbaba siya. Sinusunod niya yung kalooban ng Diyos. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Po ito, dinagay ko sa katawan ng poses. Sumisigaw, mga kapatid. Grabe. Doble yung sigaw. Yun po ang pagsigaw niya, ipalatandaan po yun na ma-torture yung demonyo. And then, nag-exercise ako at sinabihan ko yung nanay niya, magdasal tayo, nag-pray kami ng rosaryo. While we are praying the rosary, dahan-dahan na po. Nanumbalik na yung kanyang control sa kanyang sarili dahil kunokontrol siya ng demonyo eh. So kung alam lang natin at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Kung wala kang hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na Rosary is weapon, just an abstract lang po yun dahil wala kang karanasan eh. Kahit wala kayong karanasan, sa pamagitan ng karanasan natin sa Ministry of Exorcism, pinupost natin yung mga excerpt of actual video of exorcism dahil para kayong tumas eh. Para kayong tumas. To see is to believe. So, mga excerpt lang, hindi natin pinakita yung mukha ng pasyente, hindi natin pinakita ang buong video to protect the identity of the victim, to protect the identity of the possessed. Normal na normal yung babaeng batang iyon, yung babae na bata, makausap mo, pero during deliverance, normal na normal because he is walking possessed. Bakit? Tatanong naman kayo, bakit na-possess yung bata? May lola pala siya na okultista. Ano ba yung okultista? Tatawag ng mga diwata, mag-aalay ng mga pagkain sa mga espiritu na nasa kahoy. Yan ang ginagawa ng lola niya. Kaya, na-possess. Yung isa yun sa mga doorways of the evil spirits sa buhay ng babae na ini-exercise natin. Yan po ang maka-inspired na katotohanan. Nung una, nakarinig ako, humili sa mga pari, nakabasa din ako sa mga sinasabi ng mga santo. The rosary is the greatest weapon against the evil spirit. Alam mo, parang kulang eh. Sabi ko, totoo ba yan? Katoliko na ako. Pero naniniwala naman ako, kahit may doubts. Pero mga kapatid, nung na-active na ako sa deliverance, na-confirm yung mga aral ng simbahan na the greatest weapon of the darkness, the forces of darkness is the Holy Rosary, because it is the contemplation of the very life of Jesus Christ. Totoong-totoo talaga. No? Alam nyo, merong common denominators, yung mga demonyo. No? Takot sila ni Kristo, takot sila sa Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At takot din sila sa ina ng Diyos. Takot sila sa ina ng Diyos. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung exorcist. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung mga baptized individuals. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung mga pare. Totoo. Dahil they are ordained, they are representative of Christ and persona Christi. Ang mga pari po, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Hindi din ako nagsisinungaling.
At kung malalaman lang natin, may nakita ako na testimonya ni Saint John Meriviane. Nagpakita yung demonyo sa kanya at tinatakot siya ng demonyo. At sabi na, pero si Saint John Meriviane, instead matakot, tinawanan lang niya yung demonyo. No. Sabi ng demonyo, hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi ni Saint John Meriviane, ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil I am baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At nawala agad yung demonyo. Bakit nawala yung demonyo? Dahil very clear ni Saint John Meriviane ang kanyang identity. I am the Son of God through the sacrament of baptism. And dahil ako po ay anak ng Diyos, dapat ka na matatakot. Takot ka na sa akin. Kabahan ka na sa akin mga demonyo kahit sino ka pa. Because we are Christian, we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. At yan po ang katotohanan, mga mahal natin na mga kapatid. Go to your priest for the sacrament of healing, or all priests are healers, by the way. Amen. At yung pare, pwede din makadeliverance sila kahit hindi sila exorcist. Okay? By virtue of their baptism, by virtue of their ordination, and then tumatanggap sila ng sacrament of confession, and anointing of this Holy Communion, the body of Christ, mga kapatid. So, makapangyarihan talaga ang banal na rosaryo. Mga bata na nakikinig sa akin, bring rosary wherever you go. No? Put in your pocket. Ilagay din sa inyong mga sasakyan. Dito, ilagay niyo dito. Huwag kayong mawala ng mga sacramentals. Dapat meron kayong mga sacramentals na dala-dala sa inyong katawan. Kung wala, may rosaryo. Dito yung rosaryo. Dito na yung cross. Si Kristo po ito. Natutorture yung demonyo sa mga sacramentals po. At pinakita natin yung mga ebidensya sa actual talaga sa deliverance and exorcism natin. So, kita rin yun, dumami talaga yung nakatikay, stay enlightened, because mga tao ngayon hindi maniwala without concrete evidence. So, yan, pinakita natin yung mga some excerpt of the actual exorcism natin. Grabe, no? So, alam niyo yung pagsuot ko, sinuotan ko yung babae sa rosaryo, hindi makapakali. Grabe. Kita mo yung takot na tao, sumisigaw na wala sa sarili. Yun ang nangyari sa demonyo. Mawala sila sa sarili nila because of the Holy Rosary. And the Rosary is centered of the life, on the life of Jesus Christ. Centered on Jesus Christ. The very life of Jesus Christ. Huwag kayong maniwala sa mga marites, sa mga mirasol. Nasasabihin nila, ang Rosaryo ay nag-focus lamang kay Mama ni Mary. Hindi yan totoo, mga kapatid. Amen.